Hello guys, so pag-usapan natin at ano yung reaction natin no tungkol dito kay Fiang. So si Fiang Smith ay naging big winner ng Pinoy Big Brother. Tinatawag pa yun na PBB Gen 11 kasi itong si Fiang ang last na non-celebrity na housemate na nanalo dyan sa PBB. So hindi pa yan pinapalabas noon sa GMA. Sa ABS-CBN pa lang pinalabas ito. Pero meron din sa TV5 noon na pinalabas itong PBB Gen 11. So ito si Piang ang naging big winner. So tinanong si Piang kung anong masasabi niya nang tanungin siya kung ano ang unique at kakaiba sa Gen 11 batch at kung bakit maraming silang fans na last April 5 at the Sky Dome. So parang tinanong itong si Piang kung anong masasabi niya, kung anong pinagkaiba no dito sa kanilang batch at sa uh, kakatapos lang yung isang PBB na collab edition na puro mga celebrity no at medyo naging trending lagi itong PBB collab edition. Kaya anong masasabi ni Piang dito no kung ikukumpara itong dalawang ito? So sabi ni Piang Smith ay walang makakatalo sa batch namin. Hello Gen 11 breaking highest. De joke lang. Walang makakatalo kasi lahat kami very genuine, very authentic. Syempre para sa amin lang yun. Syempre batch namin yun eh. So anong masasabi ko tungkol dito, anong reaction ko dito? So talagang ipagmamalaki ni Piang yan no na talagang mas the best pa rin yung kanilang batch. So of course ipagmamalaki pa rin ni Piang yun na mas the best pa rin yung kanilang batch, yung Gen 11. Kasi itong si Piang kasi yung big winner. At merong mga kasi nagko-compare no dito sa PBB Collab at sa mga previous edition ng PBB. Kasi itong PBB Collab ay ito yung the first time in Philippine TV history na nagsanib itong dalawang malaking network no. Dalawang rival network itong ABS-CBN at yung GMA. So yung dalawang network ay pinapalabas itong PBB at very trending at nagkaroon ng mga malalaking ratings no itong PBB because of collab with GMA. Kasi alam na natin ang tong GMA sila na yung kasi wala na yung free TV ng ABS-CBN. So sila talaga yung naghahari diyan sa Philippine TV itong GMA. Kaya malaking tulong ito no. Yung collab ay malaking tulong din both networks no at nagkaroon ito ng magandang reviews, of course mga viewers no lalo na yung mga kapuso viewers na hindi pa nanonood ng PBB, so nanonood na rin. Meron din mga loyal na mga kapuso viewers na nanood din ng mga previews ng mga PBB edition, pero talagang ito yung talagang tinangkilik no ng mga lalo na yung mga kapuso viewers. So of course yung mga kapamilya na loyal diyan. So dito kay Piang, of course pag malaki niya yan no na the best talaga yung kanilang batch. So kung tatanungin ako kung ano yung batch na the best na PBB batch no, halos lahat na ata ng edisyon ng PBB pinanood ko na no. Simula pa yung season 1 kung saan nag-big winner si Nene Tamayo. So marami yan no sa YouTube, makikita nyo yung mga throwback na ng PBB no. At pinaka-best na tingin ko na batch ng PBB, parang the best no itong kina Melay no. Yung batch nila Melay, kasama dyan sila Jason at doon natin nakita no yung love team nila Melay at Jason na nagkatuluyan talaga at of course kasal na tapos may anak na. So yun sina Melay at Jason, nasaksiyan natin yun. So batch niya noon sila Paul Jake ata yun no? Sila Paul Jake, si Tom Rodriguez,
At parang sila lang yung ano no? Nag-artista doon sa batch nila Melay. So si Melay naging big winner. Parang si Jason ata napasok sa Big Four. So yun, the best batch. Sila Kim Chu, yung batch nila yung season 1 na team, no? Napanood ko na pero medyo hindi ko napanood yung ibang ano yung big winner lang yung napanood ko noon. Tapos kila Robbie, the best din yun, no? Kung saan big winner noon si EJ Falcon. So kabatch niya si Robbie, si Beauty Gonzalez. Tapos naalala ko yung love team nila EJ at Valerie. So yun. Tapos ang medyo di ko nagustuhan noon sa PBB yung mga nagsama noon yung ano yung regular, tapos celebrity, tapos team, no? Medyo hindi ko nagustuhan yun Yung parang panahon nila Daniel yun, no? Daniel Matsunaga. So dapat sana ano kung PBB na ano, celebrity talaga. Kung teens naman. Tapos regular naman para pantay-pantay kasi ano regular para mabigyan yung chance yung ibang ano, no? Yung ibang mga housemate na magpasikat, no? At magpakilala ng kanilang sarili. Kasi kung haluin mo ng ano, celebrity, tapos teens, medyo ano So, dapat sana ano kung teens sana, teens, dapat. Tapos celebrity. Kung haluin ng celebrity teens, okay din yun, no? Tapos regular para ano ma-discover naman yung ibang ano no, yung gustong sumikat, no. So, yun. So, yung yan yung masasabi ko tungkol kay Piang, no. Of course, pag malaki ngayon kasi the best talaga yung kanilang batch at si Piang after nanalo bilang big winner ay pinasok din niya no acting career tapos singing career. So ang alam ko meron siyang album tapos first movie niya by December sa Metro Manila Film Festival, parang horror film yung Shake Rattle and Roll. So sa susunod na video i-discuss natin yan yung mga entries na mapapanood natin sa MMFF. So, yun. So, yung PBB collab, ang nanalo doon ay si, ano, yung big winner si, yung duo nila Brent at Mika, yung Breka. So, yan yung nanalo, naging big winner dyan sa PBB. So ang balita ko ay yung collab edition ay magkakaroon pa yan, no? Mapapanood muli dyan sa GMA yung susunod na edition ng PBB, which is collab pa rin, celebrity. Ang balita ko, narinig ko ay mga teens daw. So, di natin alam kung celebrity halo-halo ba or ano. So, yan, abangan natin yan, no? So, yun, guys, at yan yung ating celebrity update sa araw na ito at mamaya marami tayong i-discuss, no? So, maraming salamat. Kita-kits sa next video.